Hello, no? So ngayon, no, alam nyo ba no, na itong mundong ito, inaalipin na ni Satanas. Kontrolado ni Satanas ang business world, no, ang negosyo ng buong mundo, or kahit anong mga bagay sa mundong ito, kontrolado ni Satanas. Sa daling salita, ito yung tinatawag na business world. Bakit? Ang media, kontrolado ni Satanas. Entertainment industry, kontrolado ni Satanas. Yung movies, kontrolado ni Satanas. Yung mga paborito niyong sports, kontrolado din ni Satanas. Mga content, social media, or ano pa man, lahat ng bagay dito sa mundong ito, kaya nga tinatawag na business world, kontrolado ni Satanas. Lahat ng hilingin ng iyong puso at isip, ibibigay niya. Gusto mo ng entertainment? Ito. Gusto mo ng sports na maaaliw ka? Ito. Gusto mo ng mga babae, ng mga prostitute? Ito. Gusto mo ng mga nakahubad ng mga babae, nakabrad pang katingin, ng mga siksi-siksi tawag nila? Ito. Passion? Ito. Gusto mo ng mga immoralidad ng mga movies? Ito. Patayan or violence? Action? Ito. So lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, kontrolado ni Satanas. Naalala nyo sa panahon ni Kristo, doon sa Lucas chapter 6 ata yun, nung nililinlang ni Satanas si Kristo doon sa ilang. Anong sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang kalwalhatian, ang kayamanan at karangyaan ng mundong ito kung sasamba ka sa akin. Yan ang ino-offer ni Satanas. Hindi lang kay Kristo niya ginawa yun, kundi sa lahat ng mga tao. Noong unang panahon, wala pang masyadong entertainment. Yun lang yung minsan nakakaaliw nakakalinlang ng tao. Ngunit ngayon, iba na ang panahon. Mas matindi ang kasalanan na ginagawa ng mundong ito ngayon. Kinukontrol ni Satanas ang mundong ito upang alipinin ng tao. Ano bang purpose na dito? Isa lang ang kanyang goal, to deceive you, to kill, and to destroy you. Isa lang din ang isa sa pinaka-goal niya. Upang makalimutan mo ang Panginoon at mapokus ka dyan sa mga bagay na yan, sa in-offer niya. Gusto mo niya mga babae nakasiksi, nakabra, nakapanty, ito. Sa social media, panuwiran mo ito. Gusto mo ng mga ganito, mga bagay, no, ng mga, ito, dyan, entertainment, movies, music, live music, rock, andyan ito. So, kontrolado ni Satanas lahat. Lahat ang ino-offer mo. Kaya nga mahirap umabante ang isang tao. Ang isang Kristiyano, mahirap mag-move on sa panahon ngayon kung saan ang patibong kitang-kita na. Ito yung mga patibong ni Satanas na hinaharang sa harapan ng bawat tao upang pigilan ang bawat tao na tumatahak pabalik sa Panginoon, kundi upang mananatili ang bawat tao sa kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi nakapagtataka. Sa kasulatan mismo, sinabi na ito ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Revelation. Sinabi niya noon na hindi nyo naintindihan ang kasabihan noon na mahirap intindihin ng mga sikreto ni Satanas. So ito yung mga sikreto ni Satanas. Ito mga bagay na ito hindi natin masyado napapansin. Gusto mo ng entertainment na mga vlogger na napapatawa, komedi, aliw ka, ito. Panoorin mo yan. Yan ang ganyan ang kanyang mga offer sa bawat tao. Upang yung attention mo mapokus dyan at makalimutan mo ang Panginoon at hindi ka natatawag sa Panginoon. At dahil dito, dahil sa pagpokus at nahumaling ka sa isang bagay na yan, hindi mo namamalayan, sinasamba mo na si Satanas. Yan ang kanyang goal. Kasi ang sabi niya, na ibibigay ko ito kanino man na sumasamba sa akin. So kung tayo naaaliw sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito, then we are worshiping Satan. No, so mag-ingat po tayo sa mga bagay dito sa mundong ito. Sa business world na inaalipin ng demonyo. Kaya nga sinasabi sa Biblia, di ba? Ngayong generation na ito, itong generation na ito, nung tinakda ni Apostol Pablo, na darating ang panahon na ganito, ganyan, kahirap ang mundo. Itong generation na ito ay pinaka-worst generation of all. Habang tumatagal, nagiging worse and worse and worse and worse ang mundong ito. So kailangan magsikap tayo kung paano tayo mamuhay ng kabanalan sa ating Panginoon. Kung hindi natin pagsikapan na lumayo sa mundong ito,
at mananatili tayo mamumuhay sa kadiliman dahil nga sa ino-offer ni Satanas dito sa mundong ito, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo, di ba, no, na ang daan patungo sa kaligtasan, makipot at iilan lamang ang tao na tumatahak dito. Ngunit ang daan patungo sa kapahamakan malapad at malawak. At maraming mga tao doon nagsisiksikan. So dahil nga dito sa mundong ito, itong mga bagay na ito ng business world na inaalipin o kontrolado ni Satanas, hindi natin ito masyado na papansin. Ngunit tayo ay binulag upang tayo ay makalimot doon sa ating may likha, Creator. Upang bigyan natin ng halaga at atensyon yung mga bagay na kontrolado ni Satanas na siyang yung kapangyarihan niya andoon. Mapalayo tayo doon sa ating Panginoon. Even Christian, kung nagsasabing Kristiyano sila, nalilin lang din. So, ito ang pinakamahirap na part or buhay this generation na ito, no, na ma-experience ng bawat Kristiyano. Kasi nga, ang patibong dito sa mundong ito, kitang-kita. Lumalakad tayo sa maraming patibong para tayong dumadaan sa apoy. No, so, mag-ingat po tayo. Pagsikapan natin, no, na mamuhay ng banal sa kalooban ng ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos. Aside from holiness, we cannot see the Lord. So, pagsikapan natin, no, na maka-focus doon sa ating Panginoong Kristo. Kasi ang goal ni Satanas, ibibigay niya ang lahat ng desire mo, lahat ng nais ng katawan mo. Kailangan patayin natin ang desire ng laman. Kasi pag hindi natin pinapatay ang desire ng laman, tayo o papatayin ito. Yan ang sinasabi sa Biblia. So, kailangan focus tayo kay Kristo at patayin natin ang desire ng laman. At focus tayo kay Kristo. Siya ang daan patungo sa Ama. Without Him, we are nothing. We are useless. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless you.